hi guys, welcome back to our channel, and for today's vlog, ito papunta tayo ngayon dun sa isang client natin. Ngayon is for maintenance ito. Ito actually ay ito yung nilandscape natin about more than siguro 6 months, 8 months ago. Kasi parang last December natin to nilandscape. So yun. So ito yung first ever na maintenance na gagawin natin. Pero syempre kasi mini-maintain din naman nila sigurado yun. Papakita natin sa inyo kung ano yung naging resulta noong, or kung gano'n nakakapal kalago yung mga halaman nila after noong 8 months na nagdaan. So nung first na nilandscape natin tong anong to. So yan, and makikita nyo kung ano na yung ano ng mga halaman, kung ano na kalagayan ng mga halaman. Ang isang ano mo lang kasi dito sa mga to, sa mga halaman natin, kapag ka talagang na-maintain mo yung mga plants, yung mga nilandscape mo, hindi ka, kumbaga parang worth it yung ano mo, yung ibinayad mo doon sa pagpapalandscape, kasi talagang makikita mo na mabubuhay at gaganda yung mga halaman. O doon, may mga additional orders sa atin sa sir na yun, kasama na rin sa deliver. O yan, pakita natin mamaya sa inyo pagdating natin doon sa site. So ayan, nandito na po tayo ngayon dun sa area na i-maintain pala natin. And ayan, makikita nyo yung pole bamboo na yan. Na-meet niya yung ano natin, yung goal natin na maging shade siya. Kasi dito ito ay morning sun, kumbaga east yung tatama papasok dun sa bahay. Kaya pinalagyan ni na ma'am, ni na sir ng bamboo, ng pole bamboo para ma-shadean sila sa loob. And ayan na nga, napakanipis nitong pole bamboo na to before, and after 8 months lamang, ganito na kagad yung itsura niya. At syempre, sumobra na sa kapal, kaya kailangan nating bawasan yung kakapalan nito para naman hindi masyadong sagabal at hindi masyadong masukal tingnan. At syempre, sabi ni sir, ay kailangan din nating bawasan. Meron din tayong i-maintain na height nitong pole bamboo na to. Hindi natin siya hayaang lumampas doon sa veranda nila. At pumunta naman tayo ngayon dito sa maki. Kung makikita nyo, hindi yan ganyang kakapal dati. Although yung mga maki na nilagay natin is makapal na siya before. Pero ang ganda nung nakita ko yung maki nila, ang ganda na. Eto, kulang lang talaga siya sa trim. Yun lamang. Kasi ever since na tinanim to, hindi pa to na-trim kahit isang beses. Kaya medyo nagwa-wild or parang walang direksyon kung mapapansin nyo yung mga maki. Pero pagkatapos nating gupitan or triman itong mga maki, makikita nyo na medyo makukuha niya na yung shape na as parang magiging privacy hedge na siya nitong bahay na to. And ito naman yung mga additional order ni sir. Umorder siya ng 3 na sensation. Dito na natin siya iniripat sa area kasi masyadong mabigat buhatin kapag iniripat na natin siya doon pa lamang sa garden natin. Kaya nagdala na lang tayo ng soil na gagamitin natin pang ripat dito sa mga sensation. Tsaka mas madaling i-travel, mas konti lang yung space na kakainin niya kapag dito natin siya iniripat sa area mismo o sa location mismo. So ito naman yung mga groupings ng halaman natin, pero talagang nagpuntahan na sa iba't ibang direksyon yung mga halaman. Pero it's a good thing kasi meron tayong i-maintain or meron tayong ititrim. Ibig sabihin lang na aalagaan talaga ng husto yung mga halaman natin, kasi kung makikita nyo, ang kakapal talaga nila, ang lalago, naglaguan sila ng sobra, kaya ayan, medyo nawala lang, or yun nga, naging wild siyang tingnan, kaya yun yung ating i-maintain at ititrim. Yung mga forget-me-not natin, itong mga green dust, nagkapalan talaga at naglaguan siya. Ang pinaka naging worry ko na lang dito is itong oliva, kasi napakaraming aphids ang namahay dito sa oliva, kaya kung mapapansin nyo ay naging brown yung mga dahon niya. Pero nung sinilip naman namin ito is buhay pa naman siya, tsaka may mga bagong sibol naman siya na mga dahon. So yun, tatanggalin lang natin yung mga lumang dahon niya, yung mga patay na dahon niya, kasi punong-puno talaga to ng aphids. And susunod dito ay isprayan naman natin siya ng pesticide para hindi na kumalat or mabawasan natin yung aphids at makarecover itong ating sago palm na nakatanim dito. Buti na lang yung mga bago niyang dahon is healthy pa naman at kokonti pa yung hindi pa siya talagang todo apektado noong mga aphids na meron sa halamang ito. Dito naman, ayan, tinitrim na natin yung maki. Nagkakaroon na siya ng korte, nagkakaroon na ng shape. Tapos nilagyan din natin to ng tali, kasi yung iba
Syempre may mga pagkakataon na may bagyo o kaya malakas yung hangin, hindi maiwasan na medyo tumungo ng konti yung ibang maki. So para maano niya, ma-maintain niya yung upright position niya, nilagyan natin siya ng tali na magse-serve yun as guide sa kanila para maging upright position yung pwesto nila o yung position nila. And ganun din dito sa kabila. Ito siguro makaisang taon tong makina to, siguradong magandang maganda at makapal na lalo itong mga ito. Lalo na ngayon at natalbusan natin siya or natrima natin. Ibig sabihin lang, kapag ka nagkatalbo siya ng panibago, mas magiging makapal ang mga dahon ng mga ito. Dito naman sa bamboo, naputulan na natin, natapos na natin, nabawasan na natin yung mga excess na mga dahon. At okay naman, mas malinis na siyang tingnan ngayon. And ayan, makikita nyo may mga pugad na rin ng ibon dito sa pole bamboo na to. And kailangan din talaga na i-maintain yung nipis o yung gantong nipis lang ng pole bamboo na to para maiwasan na rin na pamahayan siya ng ahas. Dito naman sa mga groupings ng ibang halaman, binawasan din lang natin siya ng konti pero na totally, hindi kasi natin siya makukuha sa isang 3-man lang yung shape na gusto natin. Tinanggal lang natin yung mga sobra na talaga ng taas. Pagkatapos, eto na, nilalagyan natin naman siya ngayon ng fertilizer. And lahat ng halaman, kahit gaano pa kalago, lalagyan natin ng fertilizer para mas maging healthy itong mga halaman na to. Makakatulong yan. And then after nyan, tsaka natin siya didiligan. So ayan, and para halimbawa, pagkatapos nating lagyan ng fertilizer ang lahat ng halaman, tsaka natin didiligan para at least lusaw na kagad yung or ma-absorb na kagad ng halaman yung fertilizer na inilagay natin. At pagkatapos nga nating lagyan ng fertilizer ang ating mga halaman, ngayon naman ay nag-i-spray tayo ng pesticide. And ayan, makikita nyo, iba na kagad ang itsura at resulta noong ating natrim na mga maki. Konti pa at magiging na yan, parang magkaka-connect na or parang magiging isang halaman na lang tong mga maki na to. And ayan, whether siya ay walang insekto or peste or uod, i-sprayan natin siya. Kasi ito naman, hindi para lamang tanggalin, alisin, but to prevent din yung mga uod sa pangangain ng mga dahon. And actually, dito may mga ilang halaman nga kaming nakita na sobrang dami na rin talagang uod or tilas na namamahay. Kaya yung ibang halaman din dito sa groupings is merong mga na talaga yung sira-sira yung dahon. Buti na lang, taon or timing na magpe-pesticide tayo or mag-i-spray tayo ng pesticide ngayon. Kaya at least mababawasan na or hindi na magtutuloy-tuloy yung pagdami ng uod dito.